ang pakikibaka, ang hamon ng mundo. Mapalad kayo na may nagpapakatotoo, sakit man ang dusang natatamo, patuloy na nag-aalay pa rin sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, hindi po ba kapag may nakita kang himala, hiwaga, tuwan-tuwa ka? Pero ganun lang. Natuwa ka lang. Pero walang nabago. Ay, Diyos ko, eka, nakalakad yun. Ay, Diyos ko, eka, nakapagsalita yun. Ganun lang. Pero nai-apply mo ba sa buhay mo? Yung nakita mo na hiwaga ng buhay na ginawa ng Ama? Wala pa rin. Alam niyo po, mga kapatid, kaya lamang po nakapagbabata ang isang tao sa mabuti kapag ang Diyos ang kinatatakutan niya. At kapag nasisiyahan siya sa paglilingkod niya. Paano po kung di masiyahan ang mga naglilingkod sa inyo? Meron pa po kayang magpapakabuting tao? Tanungin niyo sarili niyo. Mapanghinawa kayo, masawain kayo. Tao rin katulad ninyo ang naglilingkod sa inyo. Paano kung sila rin ang magsawa at manghinawa? Meron pa bang magbabatang sa inyo ay mag-aalay? Wala na. Mawawala na yung mga tinatawanan ninyo, kinukutya, pinaghahatul-hatulan ninyo, tinuhusgaan. Subalit mapalad pa rin kayo. Napakabait, napakabuti ng Ama. Alang-alang sa ilang tapat at kumikilala sa Kanya, di niya pinagmamasdan ang anak na sutil niya. At siya ng pawang katotohanan, mga minamahal ko, halimbawa 10 kayo sa pamilya, isang nagpapakabuti, kayang bitbitin ng 10 na yan, kung bilang-bilang kayo, pati ang sarili niya. Sapagkat alang-alang sa isa na yung nagpapakatotoo, di rin ginang Ama at kahahabagan ang nagpapakatotoo. Kaya nga tinuran, paano po yung sa sinimulan sa 10 hanggang naging 1 na lang? Ganyan tao ang Ama, hindi tulad ng tao. Kapag sinabing nagkasala ang isa, lahat sila'y kasama, kapamilya niya. Isa lang ang nagkasala, sa palagay niya'y mali siya, kasama lahat ang kalahi niya. Tama bang pamamaraan ng tao ito? Paano naman ang ganti at parusa? Mga mahal ko, yan ang hindi alam ng tao, at yan ang hindi nasusuri ng tao, at yan ang hindi binabatid ng tao, at hindi niya natatanggap. Sapagkat akala ng tao, hawak niya ang mundo niya, hawak niya ang buhay niya, hawak ang lahat ng sa kanya. Subalit ang di niya alam, mayroong ibang humahawak sa lahat ng sa kanya. Buhay niya, kabuhayan niya, lahat ng sa kanya. Sapagkat ang inyo lamang tao ay ang kasalanang nagawa nyo at ang kabutihan. Subalit ang mata nyo, ang tenga nyo, ang bibig nyo, ang katawang lupa nyo, nakaugnay ito. Kaya't kapag nawala ang Ama sa inyo, wala rin ang mata nyo, wala rin ang tenga nyo, wala rin ang bibig nyo, kaya wala kayong kayo na para sa inyo. At kapag ginusto ng Ama, ang kayamanan mo, maraming paraan, may sunog dyan, may magnanakaw dyan, may bahadi yan, may pagkalugihan. O tao, nababatid ba ito? Yan ang gustong ipaalam ng Ama sa inyo. Sapagkat ang buhay nyo'y walang may hawak maliban iisa, sapagkat siya lamang ang bumuhay sa lahat ng tao. At ang layo ng nag-iisang may hawak ng buhay nyo, makilalang lubos nyo kung nahihirapan siya, kung nasasaktan siya, kung nalulumbay siya, kung nababagot siya, at kung nanghihinayang siya. Sa hindi mo pagbabago, sa hindi mo pagkilala, sa hindi mo pagtanggap. O mga mahal ko, bibig ba ng tao
ang pinagluwalan? Oo, bibig ng tao ang pinagluwala ng salita, subalit nagmula ba sa tao ang kataga? Hindi tao, sapagkat iba ang salita nyo, iba ang salita na napakinggan nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Sino ba kayang nagsasalita na yan? Tao naman talaga. Sino nga ba kayang nagsasalita na yan? Si Apo Kunching yan Bakit naman ganyan ang magsalita? Ikaw, kapatid kong minamahal, nakapagsasalita ka rin. Nag-aral ka, matalino ka. Nasabi mo ba ang mga sinambit ng ginamit na tao? Hindi. Maliban nga yung narinig mo, kaya nakarinig ka, at natanto mo kung nakapagtanto ka, nasuri mo kung nagsuri ka, nakatanggap ka kung tumanggap ka, at magagalak ka kung natuwa ka sa natanggap mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Memoryado? Ikaw ba? Tanungin kita. Ibibigay sa iyo ang recorder, ang nakarecord na yan. At memoryahin mo yan. Sambitin mo sa tao, ha? Doon masasambit mo tao, na tao por tao. Subalit sinisigurado ko, kung hindi mo kayang tandaan, hindi mula sa tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, aking mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Talaga po bang buhay ang Diyos? Dumako po tayo dito kung buhay ang Diyos. Nako, buhay nga po ba ang Diyos? Nawa nga po mabuhay ang Diyos sa inyong pananampalataya. Nawa nga po makadama kayo. Nawa nga po, yung banal na salita, hindi salitang tao sa lupa. Di po ba? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas tapat pag-ibig niya. Walang kupas, walang maliw, walang pasubali. Buhay po ba ang Diyos? Ba't po naglilinga-linga si Apo Kunching? Wala na yung sumakit sa paghatak ang dila. Hindi po ba? Sayang. May istorya po. Nang bago pa lang si Apo Kunching, naggagamutan po doon sa bahay ni kapatid na Dory sa Baliwag. May pasyente pong dinala roon. Nang hinatak ang dila, aray, umiyak pa. Pagdating sa kanila, nagsisisi ba't nagpunta pa kay Apo Kunching. At sinabi, pinadugo lang ang aking dila. Aba, hindi naman niya namamalaya, nagsasalita na pala siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, bumalik. Apo Kunching, nagkasala po ako. Kasi po sinisi ko pa bakit dinala ako doon. Yung pala, hindi ko alam, nagsasalita na ako. Bakit po? Dalawang uri ang hindi pagsasalita ng tao, pipi at na-stroke. Ano po? Dili kaya, may napinsala sa kanyang lalamunan. Hindi na siya makakapagsalita. Yung mga inopera sa thyroid gland na may tinamaan na ugat, connected doon sa kanyang pagsasalita, hindi na rin makapagsasalita. Kaya sabi niya,
Walang sound, kundi yaon. Subalit, wala ring words. Bakit? Sapagkat hindi na kayang ibigay yung pananalita. Tinamaan na ang pinaka-special, yung ugat ng kanyang pananalita sa may thyroid gland. Sa